tunay nga po Diyos, kay buti-buti mo, salamat po sa pagkakataon na ito, na patuloy na sumasamba sa iyo ang iyong mga anak, at patuloy na gusto kang mapakinggan, Panginoon. Kaya dalangin po Diyos, patuloy na mangusap ka sa bawat puso. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Sumakapag na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. So, purihin ang Panginoon at ito po yung unang araw ng Tuesday, right? Praise God. Dahil tunay nga po na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay dakila at makapangyarihang Diyos. So this afternoon, ang pag-aaralan po natin is the hindrances to spiritual progress. Upang sa ganon, this year of 2025, alam natin na kung gusto po natin lumago sa ating pananalig, pananampalataya sa Panginoon, ito po yung mga dapat na tingnan natin. Kasi ang mga bagay na ito pala, it will hinder para lumago tayo sa ating paninilbihan sa Panginoon. Kaya napakaganda po na patuloy na pinapakinggan natin, pinag-aaralan ang kanyang salita upang sa ganun po ay patuloy yung paglago po natin spiritually. Kaya hindi lamang po yung natural or physical body natin yung lumalago, kasi alam ko po na kung medyo yung edad natin ay medyo, ayan, pataas ng pataas yung edad nga. At the same time, no, nagiging more healthy. Praise God. Okay. And our text in 1 Timothy 4 verse 16. Yan po yung text po natin. Sabi po sa kanyang banal na salita, watch your life and doctrine closely. Kaya, ayan, tingnan natin mabuti. Yung buhay natin, yung doctrine, sabi diyan, persevere in them, perseverance. Kapati po ito ng buhay natin, especially for us here. Persevere every day. Because if you do, you will save both yourself and your hearers. So, ibig sabihin mga kapatid, being a believer sa mundong ito, talagang yung buhay natin. Alam natin that you and me, we should become example. No, na pag nakita yung buhay natin, nakikita na may Kristo na naghahari. Kaya tingnan po natin sa kanyang salita na meron po mga hindrances to spiritual progress. Number one is that yung tinatawag na worldly allurements. Worldly, makamundo. Allurements means it is the power to entice or attract personal charm. Yun yung ibig sabihin. No? Yung alam natin na sa mundo ito, maraming nanghihila, isn't it? Especially kahit na yung cellphone natin. Minsan, ayan, pag medyo yung model ng cellphone, ay dapat iPhone sana. Kasi yun yung usong-uso na kung titingnan natin, ang mahal-mahal ng iPhone, isn't it? Pero tingnan po ninyo, ang bawat isa gusto magkaroon ng iPhone. Kasi among sa mga model ng cellphone ay pag naka-iPhone ka, parang ang dating ba ay social. In Genesis 19 verse 26, as our supporting verse, sabi yan, but Lot's wife looked back, and she became a pillar of salt. So ito po yung kwento with regards sa Sodom and Gomorrah. Di ba, ang utos ni Lord kay Lot, no, 10 ng kanyang family, no, na they will go in a place. Pero ang utos ni Lord, don't look back. Pero ano po ang ginawa ng asawa niya? She looked back and she became a pillar of salt. Kasi kung babalikan po natin, kung sino tayo, kung ano tayo noon, wala. Sinong gustong bumalik yung kanyang pinanggalingan noon? Ayaw natin. Even for me, ayoko. No. Kasi alam ko na yung dinadaanan ko ngayon ay nasa tamang landas na. Alam ko na yung dinadaanan ko ay may ilaw. Samantalang noon, madilim. Kaya kung ano yung pinagagawa natin noon, sa mundo okay lang.
Pero may nakikita natin na there is a difference, no? Ang pagiging makamundo at ang mamuhay na kapiling ang Diyos. Nakikita natin yung pagkakaiba. Kaya even for me, I don't want to look back. Kasi kung mag-look back mo tayo, wala. Babalik ka sa pinanggalingan mong kadiliman, wala pong mangyayari. And Mark chapter 8, verses 36 to 37, sabi ulit dyan, what good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul? Verse 37, or what can a man give in exchange for his soul? Ano yung soul? Palagi po natin sinasabi. Ang soul, it is your five senses, it is your will, it is your emotion, ito yung buo mong pagkatao. Ikaw yung talagang ikaw. That is your soul. So sabi po dyan, no, na ang kaluluwa, ano ba yung pwede nating maipalit para yung kaluluwang yan ay maligtas? No? What can a man give in exchange for his soul? Dahil hindi po ito nababayaran ng salapi. Kung ang buhay na walang hanggan sana mga kapatid ay kayang-kayang bilhin ng salapi, no? Panalo na sana yung mga billionaire. Sila lang sana yung qualified kasi sila yung may pera. Pero yung kung ibinibigay ng Panginoon, kahit na wala kang pera, libre, sabi nga, no? Ay nandun, kaya yun pong kaligtasan ng ating kaluluwa ay hindi po yan pwedeng pantayan. Kundi it is our own choice. Salamat dahil tama ang pinili natin. Nung napakinggan natin ang kanyang banal na salita, tama ang pinakinggan natin and we accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior. So, alam na po natin na meron tayong patutunguhan. Kaya kapatid, pag gusto po natin lumago sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon, manatili po tayong maglingkod sa Kanya. Amen. Alalahanin natin na ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay hindi po pwedeng bilhin o walang makakapantay kahit na ano pa man. Okay, number 2. Number 2 is that worldly possessions. Kayamanan sa mundong ito. Worldly possessions. In Matthew chapter 19, verses 21 to 22. Sabi niya ulit sa kanyang salita. Jesus answered, if you want to be perfect, go, sell your possessions, and give to the poor. Oh, ito pala yung susi kung gusto maging perfect. Oh, Lord naman, ang hirap na. Paano, Lord, kung isang pirasong lupa lang yung pagmamayari ko? O sabi yan, go sell your possessions. Di ba? And give to the poor. Sabi ni Lord, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Verse 22. When the young man heard this, kasi mayaman itong young man na ito, he went away sad because he had great wealth. Kaya ang kayamanan ay isang hindrance para po makamtan po natin ang buhay na walang hanggan na ibinibigay ng Panginoon. Hindrance ito para ikaw at ako ay lumago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi tingnan po ninyo na ang utos ni Lord, if you want to become perfect, ayan, ibinta mo. Pero kung tutuusin po, no, ang nais ng Panginoon ay makitaan itong young man na ito na ang priority sa buhay niya ay ang Diyos. Yung kanyang behavior, yung kanyang attitude. Kasi kay Lord, walang imposible, isn't it? Amen. Dahil kung willing siya, ibinenta niya, pwedeng ibalik sa kanya ng Panginoon. Doble, siksik, liglig, umaapaw pa. Amen. Diba? Katulad ni Job. Nawala lahat-lahat. Pero nandun pa rin napatuloy yung kanyang pananampalataya and at the end of his life, ibinalik ni Lord, dinoble niya. So,
Ganyan po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang number one po dito ay makitaan tayo na hindi yung ating mga ari-arian ang number one. Kaya salamat kay Lord, kasi for us, nandun ay sinasali natin even in our worldly possessions. Minsan nga pag nagbibilang kami, pag nagre-record, nagre-resibo, sabi ko, Lord, salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito because of their faith. Kasi kung tutuusin, magkano yung sweldo monthly, and then we are willing to give 10% and some others are more than that na ibinibigay. Which is, sabi ko, talagang yung pagbibigay natin, it is by faith. Amen. Kasi kung hindi mo ito naiintindihan at ordinary lamang, you cannot do it. Lalo na pag i-convert mo siya ng pesos, malaki na. Pero andun ba yung willingness? And then sabi ko, praise the Lord. So, pag Lord, patuloy na pagpalaan ng kapatid na ito, no? Lord, ganito po yung kanyang ibinigay, alam mo ang kanyang pangangailangan, no? Meet it, Lord. Amen. So, bago po namin ibilangin yung mga offering niyo, talagang we are praying na ang bawat kamay na nagbigay, Lord, bless them, bless their employment, bless their family, including their family, sinasabi namin, because your family belongs to you, belongs to us. Bless their family and meet every needs. Amen. Praise God. No? Kasi kung tutusin, it is by faith. It is by faith. Kasi yung iba talagang makikita mo. No? Hindi lamang yung 10%. Meron pa nga double tithes yung iba na ibinibigay. Sabi ko minsan, buti pa ito. Nakapagbigay ng double tithes. Parang ako nun, parang hindi ko naranasan ang nag-double tithes. Yeah. I give my tithes. Pero yung double tithes, Lord, parang hindi ko po naranasan ang nag-double tithes. But anyway, ang mahalaga po doon ay we are giving our tithes. Pag double tithes, we praise the Lord. Amen. Amen? At kung more than pa yung ating ibibigay, praise the Lord. Because God knows. At alam ni Lord, ang mahalaga po ay nag-uubay tayo sa Kanyang salita. And that is one way. So ito pong young man na ito, ayan, nandun pa rin, na hindi po yung kanyang kayamanan, pinanghahawakan pa rin niya. Andun yung, hindi ba siya willing enough kasi maaari itong young man na ito, paano na pag wala akong kayamanan. So, kulang yung kanyang pagtitiwala sa Panginoon. 2 Timothy 4:10. And 2 Timothy chapter 4 verse 10, for Demas, because you love this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens have gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Oh, kawawa naman si Timothy. Iniwanan siya. Iniwanan siya kasi si Demas, mahal niya ang mundo. Dahil tunay po mga kapatid, we cannot serve God in mammon or God and money. We cannot serve it. Dapat meron tayong pipiliin. At kung still pa rin po na sa mundo tayo, there is a tendency na mahihila po tayo sa mundo nito. Yes. Kaya ingat po tayo. So, isa po yan sa mga hindrances ay yung you want more and more. Kaya nga pala sa Bible, sinasabi tayo na be content. Maging kontento ka. Maging kontento. Praise God. Okay, number 3. Number 3 is discouragement. Sometimes, nadi-discourage tayo, isn't it? Yes. Because we have emotion. It's normal na madi-discourage tayo, pero abnormal yung nananatili kang nadi-discourage. Ma-discourage ka man ngayon, pero mamaya malilip up ka na naman. Amen. Kasi na-overcome mo yung discouragement, nai-encourage ka na naman. So, yun po yung dapat po natin tingnan. Kasi kung palaging nadi-discourage ka lang, hindi ka lumalago. Hindi masasabi na ikaw ay lumago sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Kasi konting bagay lamang, nadidismaya ka na. Konting bagay lamang, nadidiscourage ka na. Sana hindi po.
Hindi ganon. And Nehemiah 4 verse 10, sabi diyan, meanwhile the people in Judah said, the strength of the laborers is giving out, and there is so much rubble that we cannot rebuild the wall. So during that time, the rebuilding of the wall of Jerusalem, may mga kontrabida kasi na nagdi-discourage sa kanila para ma-rebuild muli yung wall of Jerusalem. Pero makikita po natin dito na si Nehemiah, 10 ng mga kanyang kasama, hindi ba sila nagpa-apekto doon sa mga sinasabi ng mga tao, no? Yung mga tao nagdi-discourage sa kanila, kundi they just keep on. At sabi nila, magtiwala tayo sa Diyos. Which is at the end, makikita po natin na naging tagumpay sila. Na-rebuild po yung wall of Jerusalem during that time, in the time of Nehemiah. So, praise the Lord. So, ganun din po. Kaya kahit may mga taong nagdi-discourage sa buhay natin, along the way, meron at meron yan. May mga kasama tayo, may mga kakilala, at may magiging kakilala pa. Na minsan yung mga darating sa buhay natin, no? Kaya nga dapat pipiliin natin kasi some of them, pag hindi po tayo naging watchful mga kapatid, baka sila yung magpapahamak sa atin. Kaya titingnan natin, pipiliin natin kung sino yung gusto natin isali sa buhay. Of course, ang number 1 qualification ay may takot sa Diyos. Yan yung number 1, yung alam niya ang salita ng Panginoon. At least kung alam niya ang salita ng Panginoon, may takot sa Diyos, medyo secure ka. Because you know na ang tao yan ay mayroong espiritu ng Diyos. Pero kung walang takot sa Diyos at ang espiritu na naghahari sa kanya, espiritu ni Diablo, ay alam mo na. No? Alam mo na na maaaring pag nakaharap ka, mabuti. Pag nakatalikod ka, sinasaksak ka na pala. So, mahirap. No? Kaya tingnan mo natin. Okay? So, discouragement. So, noong year 2024, maraming mga bagay yung nakapag-discourage sa atin. But praise the Lord, dahil nanatili po yung still pa rin na na-encourage tayo. Amen. Kaya nga po this year 2025, still pa rin na tayo po ay nasa kanyang tahanan. Amen. At panatilihin po natin because along the way, marami pa po mga kapatid. Marami pang magdi-discourage sa atin, pero hindi po tayo pa-aapekto. Amen. Kasi alam natin na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay tapat. Amen. So, yan. Okay, number 4. Number 4 na hindrance po sa ating spiritual progress is unbelief or doubt. Yan. Unbelief or doubt. The opposite of faith is doubt or unbelief. And being a believer, we need to live by faith and not by sight anymore. Kaya nga po yung faith po natin, ini-a-apply po natin in every areas, aspect of our life. No? Mark 11 verse 23. Sabi sa kanyang salita, I tell you the truth, if anyone says to this mountain, go throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. O, tingnan ninyo, grabe itong faith na ito, ano? No? Masabi niya na kung sino man ang magsabi sa bundok na ito, go throw yourself into the sea, and does not doubt. So, ibig sabihin pala, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, i-apply natin yung faith. Do not doubt. No? Na kung sa mundo nga, sabi nila, oy, kinakailangan maging positive thinker ka. Amen. Alam ng mundo na maging positive thinker. Ang equivalent po niyan sa mga believer, it is faith. I-apply mo ang faith sa buhay mo. Amen. What is faith? Faith, hindi mo pa nakikita, hindi mo pa nahahawakan, but you believe it. Amen. And that is. Ganun mga kapatid. At alam po natin, did you know na sometimes kung ano yung mini-meditate, kaya there is power in the meditation din, even in the Word of God. If you meditate the Word of God, di ba? Blessing and prosperity.
So, there are times na yung isipan po natin, kasi very powerful na yung klase ng thinking meron ang bawat isa sa atin, no? Ang isipan na yan, ang dami-daming nangyayari sa loob, isang na ikaw lamang yung nakakaalam. Ang daming nangyayari sa loob ng ating isipan, marami at maging yung mga hindi pa nangyayari, minsan nasa isipan na natin. And did you know na there are times na may iniisip ka, later on, nangyayari siya. Kung ano yung minimeditate mo, kung ano yung iniisip mo, nangyayari. Eh kung ganon, ibig sabihin, ang isipin natin ngayon ay positive. Na kung medyo nag-negative na yung mind natin, sandali, hindi ganon. No? Palitan mo siya ng positive. Hindi mas maganda pa. Amen. No? Kasi at the end, parang even yung emotion, maapektuhan, it will encourage you kasi nga positive. Sige, subukan mo mag-isip ng negative. Pati yung emotion mo mamaya, nadi-discourage ka na, nanlulupay-pay ka na, nanghihina ka na, hindi pa nangyari sa isipan mo lang. So, how much more kung totoo na siyang nangyari? So, we rather think na lang, kahit na on the other side of our mind na nagsasabi, ganito siya, ganito siya, ganito siya. No, by faith. By faith. Amen. Kaya, kasi tingnan po ninyo, even in the Word of God, talagang tinuturuan tayo. Kasi tayong tao minsan, andun yung mindset natin na sasabihin natin, magaling tayo kasi minsan, di ba? Nasusobran tayo ng galing. Bawat isa sa atin, meron tayong kagalingan na minsan nasusobrahan natin. But anyway, no, we need to live by faith. Amen. Okay. And Matthew 13, verse 58. Matthew 13, verse 58, sabi that, and he did not do many miracles there because of their lack of faith. No? Ito po yung example po ng ating Panginoong Jesus na in that place, no, doon sa mismong lugar niya, sabi niya, hindi siya nakagawa ng maraming milagro dahil walang faith. So, faith is very, very important. Napakahalaga po ng faith, mga kapatid. Okay. Number 5. Number 5 is that lack of commitment. So, kung noong 2024, medyo yung commitment natin ups and down, sana po this year, 2025, talagang yung commitment natin, no, ay talagang pataas siya. No? Hindi po up and down yung ating commitment. And 2 Timothy chapter 2, verse 15, sabi po yan sa 2 Timothy 2, verse 15, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. So, ganito po ngayon ang isang mananampalataya. Kasi alam po ninyo mga kapatid, pag ginagawa po natin yung the best natin, hindi tayo magigilty eh. Yes. If we are doing our best even in our ministry, even in your employment house, talagang nandun na ginagawa mo yung the best mo, nag-uubay ka sa employer mo, di ba hindi ka magigilty? No? Magalit mo ng amo mo, at least hindi ka masyal dahil ginawa ko naman yung tama. Okay? Pero kung hindi mo ginawa yung tama, di ba? At least, do your best. So sa lahat po ng ginagawa natin, sa lahat ng buhay po natin, sa mundong ito, just do our best. Ano ba yung best natin sa isang bagay, sa ginagawa natin? Especially sa mga bagay-bagay po na ginagawa po natin. Sabi diyan, a workman who does not need to be ashamed. Kaya wag po tayong ashamed means, ano na sa Tagalog ng ashamed? Mahiya, yes. Wag tayong mahiya. No? Kundi ang gawin natin, who correctly handles the word of truth. As long as tayo po ay nabubuhay sa katotohanan. At ang katotohanan, of course, it is the word of God na nasa atin, na napapakinggan natin. Kaya mga kapatid, no, yan po yung dapat po nating gawin. No, na
i-commit natin ang ating sarili sa ginagawa natin sa buhay natin sa mundo ito. Kasi kung lack of commitment, alam natin na talagang kulang siya. Even in a relationship. Yes. Pag yung mag-asawa, walang commitment, lack of commitment, no? Ano ang mangyayari at the end? Broken families, broken relationship. So, ganun din po, pag gusto po nating lumago sa ating relasyon sa Panginoon, we need to commit ourselves. Amen. Remember, hindi na po tayo ang nabubuhay, kundi it is Christ who is living within us. Amen. Kaya yun po yung gawin natin. Okay, number 6. Number 6 po na hindrance is yung tinatawag na busyness. Okay ka lang ba, sister? Busy ako. Saan ka busy? Sa katitelepono. Saan ka busy? Sa kapipindot-pindot. Kakukuments. Yan, busyness. Psalm 39 verse 6. Man is a mere phantom as he goes to and fro. He bustles about, but only in vain. He heaps up wealth, not knowing who will get it. Oo nga naman. No. Especially for a single. O, sino yung mga single dyan? Amen. No. Kasi, andun na ipon ng ipon, ipon ng ipon. Isipin natin, ipon ka ng ipon, kanino mapupunta? Kanino natin ipapamana ang ating mga ipon? Diba? Diba? Pag umalis tayo sa mundong ito, wala tayong bitbit. Kaya nga palagi kong sinasabi, ang tao kasi, pag isinilang sa mundong ito, maraming gusto sa buhay. Kaya yung baby, di ba, tingnan niyo yung kanyang kamay, ganyan. Ganito, walang isinilang na baby na hindi nakaganon yung kanyang kamay. No? Bakit po nakaganon yung kamay ng bata, yung baby? Ganyan siya. Kasi, sabi ng batang yan, sabi mo noon, nung tayo ay bata, sa mundong ito, marami akong gusto. Gusto ko ito, akin ito, akin to, akin to, akin to. Yan. Kaya, pag lumalaki ang tao, yan, natutong maghanap buhay, nag-iipon, nagkakaroon ng sariling kayamanan sa mundo. Diba? Yes. Yan ang buhay natin. Gusto ko ito, magkaroon ng bahay, sasakyan. Yan. Pero tingnan nyo ang taong patay. Pag naunat ang dalawang paa, pati kamay unat, wala kang nakakita na namatay na tao na ganito pa rin. Ang kamay niya ay unat. Kung noon, talagang yung kamay niya ay talagang boksingero, ikaw nga. Pero nung namatay na siya, karatista na. Kasi unat na yung kanyang kamay. Nagpapatunay lamang, mga kapatid, wala kang madadala pag nawala ka sa mundo ito. At kung nag-ipon ka na nag-ipon, nag-iwan ka lang ng pag-aawayan. Kaya kung may mga kayamanan ka na dapat mayroon kang last will and testament. Sigurado. Last will and testament, sulat mo na doon. O, yung ganito para kay ganito. Yung ganito para kay ganito. O, di ba? Kasi tingnan mo, pag may mga inipon ka, bigla kang nawala at walang nakakaalam, no? Pag-aawayan nila. Tama. Kaya, tama rin yung sabi ng the book of Ecclesiastes, isn't it? Magtrabaho din, enjoy the fruit of your labor. Pero minsan ginagawa natin, grabing kinukuriputan natin yung sarili natin. Kaya sabi natin, minsan naman ilibre mo ang sarili mo.
Hello. Amen. Minsan naman ilibre mo ang sarili mo. There are times na gustong-gusto natin. Kasi minsan sa mundo ito, di ba? Meron tayong nagugustuhan. For example, gusto natin ng sapatos. Gusto mo naman ng bagong damit. Pero minsan dahil sa, especially for us Filipinos, no, very attached kasi ang family natin. Para na lang sa kanila. Di baling ako na yung para magsakripisyo, basta makita mo lang sila na masaya. Kung i-compare mo sa different nationalities, di ba? Pag 18 years old na yung anak, independent na. Ang mga Pilipino, mula sa ako, kasi yung family ties natin. But anyway, wala namang problema doon. Masaya nga. Basta ang maganda po is, lahat ng ginagawa natin, it is in accordance with the Word of God. Amen. Yun yung pinakamahalaga. Kaya sabi natin kanina dyan, busyness, at least bigyan natin ng oras kaya salamat kay Lord. Dahil kung araw po ng day off natin ay nasa tahanan ni Lord, hindi tayo pumupunta doon para kuskus ika nga. Ang salita noon ng part-time ay aerobic. Sabi mo, saan ka galing? Nag-aerobic. Ang alam ko nun yung aerobic, pumuntang nag-exercise. Hindi pala nag-part-time ang word ng aerobic. At least alam natin ngayon kung araw ng day off, no? Kahit na gaano man ka-busy, pero meron pa rin oras ang Panginoon. Amen. So yun po yung maganda doon, mga kapatid. Kaya sabi po dyan, no? And Matthew 11 verse 28, kaya kung may pangangailangan tayo, hindi yung kayo dito, kayo doon. Kundi ang sabi ni Lord in Matthew 11 verse 28, ito dapat yung palagi natin tatandaan at gagawin. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Kaya kung meron tayong pangangailangan, meron tayong mga naisip, no? Ang mahalaga po, patuloy na tayo lumapit sa Kanya. Because sa Kanyang harapan, sabi niya dyan, ang ibinibigay po niya ay spiritual rest. Kapahingaan na galing sa Panginoon. Kaya paglaanan po natin ng oras ang Panginoon, hindi yung palaging busy-busy. Dapat may oras. Maging sa bahay ng amo, no? Huwag palaging busy sa YouTube, sa Facebook, sa kakukoments. Magkaroon din po tayo ng time na magbasa sa Kanyang banal na salita. Amen. Time na mag-pray. So, yun po yung dapat natin gawin. Okay, another one. Na hindrances to spiritual progress. Ito yung tinatawag na fear. Takot. Takot. Kasi kung tayo po ay may Kristo sa buhay, wala na po tayong kinatatakutan sa mundo ito. Hindi tayo takot kahit na walang pera ang bulsa natin. No, hindi ka natatakot. No. Kasi tingnan niyo, mawalan lang ng trabaho mga Chinese. Suicidal, depression. Ang nangyayari sa kanila. Natatakot sila. Ano na ang nangyayari? Pero tanggalin po natin ang takot. Dahil ang takot po ay hindi galing sa Panginoon. 2 Timothy 1 verse 7. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Yan po yung ibinibigay po ng Panginoon. As we have the Spirit of God, we have the Spirit of power, of love, and of self-discipline. Psalm 34 verse 4. Sabi niya ulit, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Kaya wala po tayong dapat katakutan sa mundong ito. Amen. Kasi minsan ang tao pag may problema, takot na. No? Natatakot na siya kasi may problema akong ganito, paano na lang kung hindi ko masolve yung aking problema. Kapatid, wala kang dapat katakutan. No? Kundi, sabi nga ng Panginoon, ihayag mo lahat sa Kanya, ibigay mo lahat-lahat, and we believe na anuman ang kailangan natin, pangangailangan sa mundong ito,
God is able to deliver us. Amen. Kaya manalig po tayo dahil ito po ang pangako ng Panginoon. Kaya tanggalin po natin ang fear. Dahil ang takot, it is an hindrance na tayo po ay lalago sa ating paninilbihan sa Panginoon. Number 8 na tayo. Hanggang 10 ito. Compromise. Yan, compromise. 1 Corinthians 15 verse 33. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Kaya titingnan po natin kung sino yung mga isinasama natin sa buhay. Kaya nasabi ko kanina, titingnan natin. Kasi tingnan mo, kung ang palagi mong kasama ay mga chismosa, mamaya kapatid, chismosa ka na rin. Kasi ang kasabihan sa mundo, sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka. Dahil kung ang kaibigan mo ay chismosa, of course kapatid, ikaw din ay chismosa. Kung ang kaibigan mo ay mabait, of course ikaw din ay mabait. And especially we believe that spirit are transferable. Nag-transfer po ang klase ng espiritu. Kaya kung sino yung palagi mong kinakasama, mamaya, kaugali mo na siya. Kasi yung influence ba? Kaya minsan titingnan natin kung sino yung palagi natin kasama kasi nagiging katulad tayo ng palagi po natin kinakasama or kasama. So, do not be misled, bad company corrupts good character. Kaya pag alam na natin na ibang ugali at may ginagawang hindi tama, sandali. Dapat po may boundary. Mag-set ka ng boundary. Kasi hindi naman po pwedeng sabihin natin na you ignore that person dahil ang sama-sama niya. No? Kundi, kailangan din so that we can share the Word of God, so that maipakita po natin na may Kristo sa buhay natin, na tayo ay maging ilaw sa kanila. Pero yung klase ng ugali, ginagawa nilang hindi tama, sandali. No. Hindi na tayo magkakampi. Kaya dapat may boundary. May boundary. Yan po yung gawin natin. Compromise. Huwag po tayo maging compromiser. Now that we come to know God, especially po doon sa Highlander, isang yan, sa mga offering, mga animal sacrifices. Pag sinabi po ng family, kailangan ng 4 ang paa, sandali, turuan po ninyo ang inyong mga pamilya. Sino pa po ba ang magtuturo sa kanila kundi kayo? Amen. Dahil kayo ang nakakaalam na ng katotohanan at kayo po yung may access in your family. Mas madaling kayo sa inyo magsimula kayo ang magsabi kasi kilala ninyo ang family ninyo. Kung talagang mahal po natin sila, ituro natin yung katotohanan. Kasi kung ipinag-pray mo and then you talk to them, sabihin mo, ganito po kasi ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Why not? Kung tutuusin nga, magpasalamat sila kasi makakatipid na kayo. Hindi na kayo gagastos ng malaki, di ba? Ang mahal-mahal kayo ng 4 ang paa. Hindi na kailangan. Amen. Kaya even that alone, you can help your family. Hindi lamang itinuturo mo sa kanila ang katotohanan, but even how to manage their finances. Hindi na sila mangungutang. Diba? Because of that, mga sacrifices, yung iba, nagkakanda utang because of that. Kaya, yun po mga kapatid, huwag po tayong maging compromiser. Huwag na tayong makipag-compromise. Ituro natin kung ano yung katotohanan, kung ano yung sinasabi sa salita ng Panginoon. Dahil kung yung ginagawa po natin ay para sa Diyos, God is able to help you para ayusin ang mga dapat ayusin. At nagpapatunay lamang po na lumalago tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon kasi tinatayuan na natin yung katotohanan. Hindi na tayo nagiging compromiser. Number 9, it is evil association.
evil association. Okay? 1 Kings 11 verse 4. 1 Kings 11 verse 4. Sabi po dyan sa 1 Kings 11 verse 4, as Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods, and his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David, his father, had been. Pambira kasi si Solomon. Imagine that he had 700 wives and 300 concubines, a total of 1,000. Ilang araw sa isang taon? 365 days. So bago niya makita yung isa niyang asawa, it takes 3 years. Kung iisipin mo, grabe. No? Pero tingnan po ninyo, as Solomon grew old, ito yung mahirap. Kung kailan ka tumanda, doon ka mawawala sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Sana kung kailan tayo tatanda, ganun din yung faith natin. Isn't it? Bakit? Kasi sabi niya, his wives turned his heart after other gods. Kasi yung mga naging asawa niya, they have their different kinds of gods. Siyempre, para ma-please niya, sasabi ng asawa, minsan lang tayo nagkita, punta tayo sa ganito, o sige. So what's happened to him? And his heart was not fully devoted to the Lord, his God. As the heart of David, his father had been. Not like his father David. Kaya nga si King David, kahit na nagkasala siya sa Panginoon, but is still the evaluation of God to David, he is a man after God's own heart. Kasi andun yung puso niya. David had a repentant heart. Andun na talagang totally committed. Pero ang nakikita rin po natin sa buhay ni King David is that God is able to forgive him sa kanyang mga kasalanan, but he suffered the consequences of his sin. Kasi kung titingnan po natin yung buhay ng kanyang mga anak, may anak siya na nirape yung isa niyang anak, may anak siya na nagrebelde, di ba? Nagpatayan yung mga anak niya. Which is, may anak pa siya na lahat ng kanyang concubines, di ba? Na naging asawa nung anak. So, dito makikita natin na naging magulo yung pamilya niya. And that is the consequences of the sin of King David. Kaya minsan, sa buhay natin, especially for those na noong wala kay Lord, pasaway. Pero nung nakakilala na kay Lord, very devoted na. And then sometime, ang tanong, devoted na naman ako sa Lord, pero bakit pa rin po ganito yung buhay ko? Parang walang pagbabago. Alam mo kapatid, hintay-hintay ka lang. Baka yung nangyayari sa iyo ngayon, consequences of your sin before. Kasi yun yung ginawa mo. But your sin, already God forgiven it. Since the time na humingi ka ng tawad. Pero yung kasalanan mo kapatid, meron at merong consequences ang kasalanan na ginagawa natin. So maaaring this time, you are suffering the consequences of your sin. Pero, nandun na yung pagbabago sa buhay mo na ginagawa mo na ang tama. Who knows, bukas pala, yun na yung simula na you're going to harvest kung ano yung ginagawa mo ng kabutihan. Kaya pala mo wonder, now that we come to know God, talagang may pagbabago. Kasi kung hindi po tayo mababago, we can suffer the consequences ng mga pinagagawa natin. Hindi po natutulog ang Diyos. God knows it. Kaya the best thing na lang na gawin natin is talagang just accord our life na sa kagustuhan po ng Panginoon. Para totally, at the end of the day, blessing will come. Amen? Kaya kung medyo yung buhay mo ngayon, bakit ganun Lord? Nagtatanong ka kay Lord. Lord, mula naman nung ako yung naniwala na sa'yo, talagang sumusunod ako, Panginoon, pero bakit ganito? Parang hindi na natapos-tapos itong mga nangyayari. Sandali kapatid, hintay-hintay ka lang. Hintay-hintay ka lang. Baka yung sitwasyon mo ngayon,
ay parang nandyan pa rin yung consequences. Maaari noon kasi pasaway ka. Noon kasi kung anong pinaggagawa-gawa mo. No? Yan. Pero alam po ninyo, tunay that God is just. He knows it. Alam niya. Alam niya ang ginagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At alam ng Panginoon kung ano po yung bagay sa atin. Praise God. No? Okay. So, evil association. And the last one is lack of spiritual insight. Pag lack of spiritual insight po tayo, hindi po natin malalaman, kaya nga, it is proper for us na ang panalangin natin kay Lord, Lord, help me that I may be able to distinguish the things that comes from you and the things that are not comes from you. Nandun po sana sa prayer natin, pag gising mo sa umaga. Kasi along the way, ang araw na yan, hindi mo alam kung ano ang mangyayari sa liit. Kaya it is proper for us na hilingin sa Panginoon, Lord, help me. Sana makita ko, Panginoon, yung mga bagay-bagay na galing sa'yo at yung mga bagay-bagay na hindi galing sa'yo. That's why also we need to have the discerning of the Spirit. And that is one of the gift of the Holy Spirit. That's why yung panalangin natin, Lord, that I may able to discern the things that comes from you and the things that are not comes from you. And John chapter 6, verses 63 to 66, sabi po dyan, the Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are Spirit and they are life. Kaya alam po ninyo, pag inihahayag po ang salita ng Diyos, may Espiritu pong lumalabas, and this is the Spirit, and this Spirit will give us life. Verse 64. Yet there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not receive and who would betray him. Verse 65. He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him. And verse 66, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Kasi hindi po nila ma-receive. No? Maaari sigurong yung kanilang pangunawa, hindi matarok ng kanilang pangunawa, hindi nila makita. No? Kaya ganun po yung iba, sabi nila, ang pre-believers talagang grabe yung katuruan, yung protocol. Yan ang sabi nila. But our teaching based on the Word of God, nakabase po sa salita ng Panginoon. Amen. Na kung titingnan naman po natin ang ginagawa natin, may basihan sa salita ng Panginoon. Amen. So, ibig sabihin, hindi tayo lumalampas sa salita ng Panginoon. Kung ano ang sinasabi sa salita ng Panginoon, yun yung inihahayag natin. Kaya makikita po ninyo kung paano po pinagpapala ng Panginoon ang ating church. Amen. O, tingnan ninyo yung church niya ng Son of God. Asa na ngayon? Nasa kulungan na siya. Pero maraming na-deceive, isn't it? Yeah. Yeah, na-deceive. Sabi niya na, is going to continue. Itutuloy daw niya ang ginawa ni Jesus. O, anong itutuloy niya ang ginawa ni Jesus? Sabi ni Jesus, it is finished. Tapos na, natapos ng ating Panginoon ang mission niya sa mundong ito. Kaya walang sino man po na qualified na magpatuloy ng kanyang mission dahil tinapos na ng Panginoon. Kaya lamang ang mga tao marami po ang nag-deceive. Kaya mga kapatid, salamat kay Lord because we come to know the truth. Kaya manatili po tayo sa katotohanan. Huwag po natin hahayaan na ma-deceive po tayo mga kapatid. So, ang gawin po natin is that manatili tayo sa kanyang banal na salita. Amen. At hayaan po natin na ikaw at ako ay lumago sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. As the years pass by, not only in this year 2025, maging sa mga susunod pang taon, na kung saan ay nabibigyan pa po tayo ng pagkakataon na mabuhay sa mundong ito. Maglingkod po tayo sa Kanya ng buong puso. Kaya, ito po yung mga aral po natin na it will hinder us
to our spiritual progress. What are they? Sabi natin kanina, worldly allurements. Kaya, we are still in this world, pero hindi na po tayo nakikipagsabayan sa mundo. Hindi na tayo nakikipagsabayan sa mundo. Hindi ibig sabihin, pag uso sa mundo, uso na rin sa atin. Ops, sandali. No? Still pa rin na tumatayo tayo sa salita ng Panginoon. Worldly possessions. Na ang worldly possessions, alam natin na wala tayong madadala. Kundi ang priority natin ngayon ay ang maglingkod sa Panginoon. Kaya balanse lamang po yung ginagawa natin. Pag inaayos natin ang buhay natin naturally, ganun din po ang buhay natin spiritually. Kasi napakahirap din sa mundo ito, kasi andito pa tayo sa mundo. So, hindi po tayo magiging pagpapala. Kung ang buhay natin dito sa mundo ay pupunta ka sa kapitbahay mong hindi naman naglilingkod kay Lord, hindi sasabihin mo, maaari ko utang nga ng pangsaing ng bigas. Di ba? Hindi nakaka-bless yun. Kaya kinakailangan din, kaya nasabi natin, balanse lang. Balanse lang. Na talagang makita, na tunay, na may Kristo sa buhay, that even our needs, God is able to provide. Amen. And then discouragement. So do not be discouraged, mga kapatid. No? Huwag po tayo ma-discourage. Andun palagi yung, kung walang nagdi-discourage, say, encourage yourself. Command your soul. Command your soul. Katulad ni Haring David, di ba? He command his soul to praise God. And then, unbelief. We need to have faith. Faith in every areas, aspect of our life. And then, lack of commitment. It will hinder us. So, we need to commit ourselves to God. Busyness. Bigyan natin ng panahon ang ating prayer life, ang pagbabasa po natin sa kanyang salita. Tanggalin ang takot. Ang dapat lamang pong katakutan sa mundong ito ay ang Diyos. Wala nang iba. Huwag po tayo maging compromiser. Tama po natin, sabihin po natin kung ano ang katotohanan. Evil association. Yung ating mga kasama, tingnan natin because it will affect us. And of course, pag lack of spiritual insight, hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya sa Panginoon. So mga kapatid, nandun po sana na yung po ating hangarin is to grow in our walk with God. Amen. Panginoon, salamat po God sa iyong salita na minsan pa po, O God, ipinaalala mo po sa amin, Lord, ang mga bagay-bagay na nakakahinder sa amin nga pong paglago, sa aming spiritual life. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, na mga salita mo, Diyos, ay patuloy na may a-apply sa buhay ng bawat isa at kami po ay patuloy na tatayo sa katotohanan na galing sa iyong banal na salita. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po sa mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. Amen.